Okay, mga kapuso, ang nakikita nyo po ay live na kuha sa mga oras na ito sa labas po, palabas po ng Olongapo City Hall of Justice. Ilang sasakyan po ang sunod-sunod na lumalabas at hindi natin matiyak, partner, kung kasama dyan lulan ng isa sa mga sasakyang iyan, itong suspect nga na si Joseph Scott Pemberton. Kani-kanina lamang ay narinig natin yung isang representante mula sa korte na dinidetalye niya kung ano yung ay nilabas na commitment order ng korte. And hindi ko alam kung tama yung aking narinig kasi medyo mahina yung audio kanina, pero ang narinig ko kanina, partner, is na mananatili siya doon sa kung saan man siya nakapit ngayon, which is in Jusmag. Pero ito ay lilinawin natin mamaya doon sa ating reporter na nandun mismo sa loob ng Olongapo City Hall of Justice na si Rida Reyes. Mamaya ay kakausapin natin siya. Sa mga oras na ito, mga kapuso, ayan po, kinukuhaan po ngayon ng media yung ilang mga sasakyan na lumalabas mula doon sa Hall of Justice ng Olongapo. Yung Jusmag, yun ang opisina nasa loob ng Camp Aguinaldo. Na obviously Philippine territory yun, na pinaliwanag ni Father Ranillo Aquino kanina na yung San Beda Dean of their College of Law na ayon din to sa Visiting Forces Agreement, no, nasa American custody, pero bilang kompromiso sa mga, I guess, yung sentiment na dapat na nasa kustudiya ng mga Pilipino ay doon siya ipiniit, no, sa Camp Aguinaldo, which is Philippine territory, bagamat may US guards, yung mga nagbabantay naman sa gate mismo ng Aguinaldo, mga Pilipino pa rin. At ito rin yung sinabi kanina ni Father Ranillo Aquino, na ang sinasabi niya is that kahit noong time ni Lance Corporal Daniel Smith na siya ay nakapiit doon or nakadetain doon sa US Embassy, ay meron daw misconception na hindi na yun teritoryo ng Pilipinas. Pero ang sinasabi niya, even the premises of the US Embassy ay teritoryo pa rin daw ng Pilipinas. Pero of course, hindi yan ginawa sa instance na to, ano, sa Camp Aguinaldo, dahil mas controversial tong kasong to dahil murder yung charge at malaki din yung opposition dito sa custody ng Amerikano over their serviceman na may facing charges in the Philippines. So ang dapat nating abangan dito ay kung ano ang magiging tugon ng korte, kasi sa December 22 nga po, mga kapuso, ay magkakaroon ulit ng isa pang hearing dyan sa Olongapo City Hall of Justice. Pag-uusapan itong pagdidesisyonan itong mga motion na ihahain ngayong araw ng kampo ni Pemberton at pati na rin yung kampo ng pamilya Laude, na kanina idinetalye nga ni Attorney Harry Roque. Sinabi niya na isa doon sa mga motion na kanilang ihahain ngayong araw ay yung hilingin sa korte na itong si Pemberton ay makulong sa isang regular na piitan dyan sa Olongapo. Pero ang sinasite naman ni Father Aquino ay yung sitwasyon ngayon na nasa Camp Aguinaldo itong si Pemberton ay sumusunod lang dito sa provision ng Visiting Forces Agreement, if I may just read, no? The custody of any U.S. personnel over whom the Philippines is to exercise jurisdiction shall immediately reside with the United States military authorities if they so request from the commission of the crime until completion of all judicial proceedings. In other words, kung gusto ng U.S. ay pwede nilang i-request na yung kustodiya ng US serviceman na facing charges dito sa Pilipinas ay mapunta sa kustodiya nga ng Amerikano. At mukhang walang option yung Pilipino rin, kahit may salitang request. No? Pwedeng i-deny yung request. Hindi, ang sinasabi nga ni Father Aquino ay hindi pwedeng i-deny ng Philippine authorities yan dahil ang wording nga dito, shall immediately reside with the US if they so request. So shall. So wala rito provision na nagsasabing may option ang Philippine authorities na i-decline yung request ng US authorities. So sa madaling salita, sa pagsimula pa lang ng pag-commit ng isang krimen, kapag ni-request na kaagad ng Amerika ang kustodiya dito sa kanilang US serviceman,
walang choice ang Pilipinas kung hindi i-grant yung request na yon under the Visiting Forces Agreement. Hanggang matapos yung court proceedings. At ang interesting dito, partner, sinabi rin sa atin kanina ng ating legal expert na itong provision na ito ay hindi lang peculiar sa Pilipinas, kundi pati rin sa iba pang mga bansa na meron ding similar treaty with America. Alam mo naman natin na ang US ay global force yan. Marami silang puwersa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Matagal na sila sa Korea, sa Japan. Ngayon, may bago silang base sa Australia. Of course, sa Middle East, matagal na rin silang lumalaban doon. No? So, ang sinasabi nga ni Father Aquino, mayroon talagang mga special provisions at masasabi natin privileges ang serviceman na inakusahan ng mga krimen sa mga bansa na yan.